Magandang umaga mga bata. Ako nga pala si Binibining Leslie, ang inyong guro sa asignaturang Filipino. Handa na ba kayong matuto sa ating panibagong aralin? Sa araling ito, kayo ay inaasahan na makilala ang mga iba't ibang uri ng panghalip at makakabuo ng mga halimbawa sa bawat uri ng panghalip at mapapahalagahan ang gamit ng panghalip sa bawat uri nito sa pangungusap. Mga bata, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang aralin. Ano nga ba ang ating nakaraang aralin? Tama, noong nakaraang aralin, pinag-aralan natin ang paggamit ng maliit at malaking letra at mga bantas. May mga salita na kailangan simulan sa malaking letra at may mga salita ring hindi kailangan simulan sa malaking letra. Ang tanging ngalan ng tao, bagay, hayop o lugar ay nagsisimula sa malaking letra. May mga iba't ibang uri ng bantas tulad ng tuldok, tandang pananong, tandang padamdam, kuwit, gitling at panipi. Bago natin tatalakayin ang ating aralin, tayo muna ay sasayaw at kakanta. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Ito ang aking ulo. Ito ang aking ulo. Ito ang aking ulo. Ito ang aking ulo. La la la, itango-tango at ibaling-baling upang sumigla ang ating paningin. Itango-tango at ibaling-baling upang sumigla ang ating paningin. Iyan ang iyong bola. Iyan ang iyong bola. Iyan ang iyong bola. Iyan ang iyong bola. La la la, iugtulog-tulog, ihagis-hagis, sabay ipasa ng malakas sa'kin. Iugtulog-tulog, ihagis-hagis, sabay ipasa ng malakas sa akin. Iyon ang ventilador. Iyon ang ventilador. Iyon ang ventilador. Iyon ang ventilador. La la la, umikot-ikot at humangin-hangin, init ng panahon ay napawirin. Umikot-ikot at humangin-hangin, init ng panahon ay napawirin. Ngayon, tatalakayin natin ang paggamit ng panghalip bilang pamalit sa pangalan o panghalip pamatlig. Ano nga ba ang panghalip pamatlig? Ang panghalip pamatlig ay bahagi ng pananalita na nagtuturo ng lugar o direksyon na kinaroroonan ng pangalan. Ito ay uri ng panghalip na kung saan ito ay humahalili sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at gawain. Dahil sa panghalip pamatlig ay nalalaman natin ang layo at lapit ng mga bagay na itinuturo. Ang panghalip pamatlig ay may tatlong panauhan. Unang panauhan, nagtuturo ito sa pangalan o sa mga pangalang malapit sa nagsasalita. Halimbawa, ito, dito, ganito, at narito. Halimbawa na pangungusap, ibigay ko ang mga ito sa aking ina. Ang panghalip pamatlig sa pangungusap ay ito. Tinutukoy niya ang bulaklak at ang itinuturong bagay ay malapit sa nagsasalita. Pangalawang halimbawa, ganito ang pagtugtog ng gitara. Ang panghalip pamatlig sa pangungusap ay ganito. Tinutukoy niya ang kaniyang ginagawa at ang itinuturong bagay ay ang gitara at ito ay
malapit sa nagsasalita. Kalawang panauhan, nagtuturo ito sa pangalan o sa mga pangalang malapit sa kausap. Halimbawa, iyan, diyan, ganyan, at nariyan. Halimbawa na pangungusap, diyan ka na lang kumain sa lamesa. Ang panghali-pamatlig sa pangungusap ay diyan. Tinutukoy niya ang lugar at ang itinuturong lugar ay malapit sa kausap. Pangalawang halimbawa, ganyan ang tamang paghuhugas ng plato. Ang panghali-pamatlig sa pangungusap ay ganyan. Tinutukoy niya ang ginagawa ng kausap at ang itinuturong gawain ay malapit sa kausap. Pangatlong panauhan, nagtuturo ito sa pangalan o sa mga pangalang malayo sa nag-uusap. Halimbawa, iyon, doon, naroon, at ganoon. Halimbawa na pangungusap, doon nakatira si Jayan. Ang panghali-pamatlig sa pangungusap ay doon. Tinutukoy niya ang lugar o ang tirahan at ang itinuturong lugar ay malayo sa nag-uusap. Pangalawang halimbawa, iyon ang eroplano, ang taas ng lipad. Ang panghali-pamatlig sa pangungusap ay iyon. Tinutukoy niya ang eroplano at ang itinuturong bagay ay malayo sa nag-uusap. Naintindihan niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon, oras na para sa inyong pagsasanay. Alamin natin kung naunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Unang gawain, gamitin ang tamang panghali-pamatlig upang mabuo ang pangungusap. Unang bilang, ito ang aming paaralan, blank. Kami nag-aaral. Ano ang tamang panghali-pamatlig sa pangungusap? Tama. Ang panghali-pamatlig sa pangungusap ay dito. Pangalawang bilang, nasa parke ang iyong mga kaklase. Pupunta ka ba? Blank. Ano ang tamang panghali-pamatlig sa pangungusap? Tama, ang panghali-pamatlig sa pangungusap ay roon. Pangatlong bilang, dumarating na si Itay. Blank, malapit na siya sa atin. Ano ang tamang panghali-pamatlig sa pangungusap? Tama, ang panghali-pamatlig sa pangungusap ay hayon. Pang-apat na bilang, pupunta ako sa plaza, blank, na lang tayo magkita. Ano ang tamang panghali-pamatlig sa pangungusap? Tama, ang panghali-pamatlig sa pangungusap ay doon. Pangalawang gawain, bilugan ang ginagamit na panghali-pamatlig sa pangungusap, tukuyin ang panauhan nito at isulat sa kahon ang letra ng tamang sagot. Isulat ang letrang A kung unang panauhan, isulat ang letrang B kung ikalawang panauhan, isulat ang letrang C kung ikatlong panauhan. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa pagsagot. Handa na ba kayo mga bata? Unang bilang, susuotin niya ito sa kaarawan ni Ana. Pangalawang bilang, hahanapin niya roon ang kaniyang kapatid. Pangatlong bilang, bakit nariyan ang sapatos ko? Pang-apat na bilang, wala nito sa ibang tindahan. Nasagutan niyo na ba mga bata? Ngayon, sasabihin ko na ang tamang sagot. Ang panghali-pamatlig sa unang bilang ay ito.
at ang panauhan ay letrang A. Ang panghalipamatlig sa pangalawang bilang ay roon at ang panauhan ay letrang C. Ang panghalipamatlig sa pangatlong bilang ay nariyan at ang panauhan ay letrang B. Ang panghalipamatlig sa pang-apat na bilang ay nito at ang panauhan ay letrang A. Tama ba lahat ng inyong sagot, mga bata? Magaling! Ayan, mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin ngayon? Magaling! Para sa inyong takdang aralin, sumulat ng 5 pangungusap na may panghalipamatlig. Sana'y naibigan niyo ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!